Masayang araw mga ka-PL. Paniwalang paniwala na naman ang mga loyalista na mga kababayan na itong si Madriaga ay kabahagi ng VP SPG o dahil po dito sa mga letratong ipinakakalat po nila ngayon mga kababayan sa social media para lang siyempre palabasin na totoo ang sinasabi ni Madriaga na minsan sa kanyang buhay naging VP SPG at naging bodyguard di umano ni Tatay Digong nung siya alkalde pa lamang. O eto po ang mga dokumento, mga kababayan, na ipinapakalat po ngayon ng mga loyalista nga sa social media. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Dokumento naman po ito Mababasa naman po natin, mga kababayan no? Kung ano ang ibig sabihin ano. O eto, simulan po natin, mga kababayan. Marami-rami po ito. 5 dokumento. Himay-himayin po natin. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at share na rin po nitong video natin ngayon. Okay? Maraming salamat. Magkikisuyo lang. O eto, mga kababayan, Una, ayan, mga kababayan. Ano nakalagay? Private security. Ay, napakalaki, liwaliwanag. Urong na tayo ng konti para mapalaki natin. Ayan, Di ba? Private security mga kababayan. Ang category, ayan, nakalagay po protection agent, mga kababayan. Ayan, tinakpan po yung address, tinakpan po yung license number. Ibig sabihin, sa pagkakaintindi po natin dito, mga kababayan, ang maaaring magiging trabaho nitong si Madriaga ay private security. Pwedeng sa mga celebrity, ayan, di ba, mga artista, meron po sa mga bodyguard, pwede rin po sa mga mayayamang pamilya, ayan, di ba? Pwede rin sa mga businessman, mga kababayan, no? Pero kung sa politiko, parang malabo Kasi kung ako, ang politiko, ay hindi ako kukuha ng isang katulad ni Madriaga, mga kababayan, na hindi po dumaan sa napakahirap at napakatinding pagsasanay. Hindi naman po natin minamaliit ang trabahong private security. Dahil marami tayong mga kababayan na yan po ang ikinabubuhay nila at ibinubuhay nila sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa pamilya nila. Di po ba? Pero, sa pagkakaalam ko, bilang isang protection na agent, mga kababayan, mga celebrity, madalas ang mga kliyente nila. Di ba? Hindi politiko. O ito, matindi sumunod, mga kababayan. Ayan, private security pa rin po. Nag-iba na po yung kanyang category. Security officer. Ayan. Ulitin ko, hindi po natin minamaliit ang trabaho ng isang security officer. Marangal po yan, mga kababayan. Pero, ang tanong, kabahagi ba ng VP SPG, mga kababayan? Hindi po tayo masyadong maalam pagdating sa ganitong klaseng dokumento. Kung di ako nagkakamali, ID ito, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ganito rin ba ang ID ng mga taga VP SPG. Pero nakalagay dito, kanyang kategorya, mga kababayan, security officer. Kumbaga, sa pagkakaintindi ko lang, opisyal siya ng mga ginagalang nating mga security guard. Siya ang opisyalis. Ayan, di ba, mga kababayan? Sinasaluduhan yan kapag dumadating sa mga post ng mga kaibigan nating security guard. BPSPJ? Sa palagay ko, hindi. Ito pa isa. Ayan. Hindi po ito ID Certificate po ito, mga kababayan. Ayan, maliwanag. Nakikita niyo naman. Certification of completion. So, dahil certification of completion ito, maaaring meron siyang nilahukan, mga kababayan, na isang maikling pag-aaral. Sige. Ayan, simulan natin sa headings. Ayan, Best Solution Security Training Academy. Nag-aral po siya, mga kababayan, ng ilang araw lang yan, kung di ako nagkakamali, pinakamatagal yata dyan, 1 buwan, sa isang Security Training Academy. Okay? Dito ba, nag-aaral ang mga taga VPSPG o kahit itong mga tinatawag na PSG? Dito ba nag-aaral? Hindi ang alam ko, mga talagang lihitimong sundalo yung mga yan, mga kababayan Matindi po ang pinagdaan ng training ng mga yan. Hindi lang yung basta-basta training na kagaya po ng mga ginagalang nating mga security guard. O katulad nitong Security Training Academy na ito. Di po ba? Ayan Certification of Completion. Ito pa sa ibaba pala. Supervisory Office for Security and Investigation Agency. Para po ito sa mga security agency. Yan. Kapag nakapagtapos siya, o dahil nakapagtapos nito, maaaring nagtrabaho siya sa isang security agency. At maaaring siya ay isa sa mga
opisyal. O ito pa Ramil L. Madriaga, ayan, Security Professional Trainers Training Course. Kumbaga, nag-aral siya sa isang security training academy, mga kababayan, para maging isang ganap na trainer. Trainer sa isang security professional training academy tulad nitong training centers ng security agency o parang academy nga. Yan. Para maging siya, lehitimong trainer. Yan, siya po yung mga magtuturo sa mga security guards, sabang sila nag-aaral ng mga basic, mga kababayan, para maging isang ganap na security guard. Yan po ang pinag-aralan niya para maging trainer. Di ba? Hindi po para maging bodyguard. Yung isa kanina, yung ID yun, pang bodyguard yun, pero pang celebrity yun. Hindi yun pang politiko, mga kababayan. Ito pa isa. Ayan. Ibang naman ito, ibang security training academy naman ito, mga kababayan. Ito, the Professional Certification Board of the Philippine Society for Industrial, kita nyo na, Industrial Security International Incorporated. Di ba? Under and by virtue of the provision of its charter, hereby certifies Ramil L. Madriaga with the designation Certified Security Professional. Nag-aral siya, mga kababayan, para maging isang ganap na security guard naman. Kasi, baka nagtataka ho kayo, bakit napakarami niya pong sertipiko. Kung hindi ako nagkakamali, kapag na-expire na po ang lisensya ng isang security guard o ng isang security officer o ng trainer, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, 3 taon or 2 taon, kinakailangan po nilang sumailalim po uli sa panibagong pag-aaral. Ayan, para refreshing po doon sa kanilang mga dapat pang malaman na maaaring nakalimutan na ho nila. Ayan. Kaya ayan, meron naman siyang isa pang sertipiko. Certified for Security Professional. So security guard sa this time o sa sertipikong ito, mga kababayan. Ito pa huli. Ayan, ayan, matindi. Mga NBI talaga nakalagay dyan, Di ba? Pero ang kanyang category po, mga kababayan, consultant. Hindi ba ito kaya gawin sa rekto? Kahit ako, kaya ko pong gawin ito, mga kababayan Wala pong imposible sa Photoshop, mga kababayan. Photoshop. Ito tinatrabaho, ginagawa. Pumunta ko kayo ng rekto, sigurado alam naman po siguro ninyo. Kahit lisensya po ng isang piloto, kayang gawin. Di ba? Kahit lisensya ng isang guro, ayan, kaya pong gawin yan, mga kababayan. Ito pa yung napakasimpleng papel lang na ito. Para lang masabing ko, consultant siya. Ang makakasagot ho nito, mga kababayan, walang iba, kundi ang mismong taga-NBI. Di po ba? O sana, merong lumabas na isang NBI na ang kanyang panunungkulan ay nasa taong 2007 kasi dito sa pinakita ko sa inyo kanina, ayan, nakalagay po dito, mga kababayan, ayan 2007 po, ayan 2007 daw po siya naging consultant, ayan, ng NBI. Sa taong 2007, sino ba ang taga-NBI na nakapagtrabaho sa taong yan? Paki-confirm naman po kung nakikilala niyo po itong taong ito bilang isang consultant po, kasi napakadali pong gawin ito. Napakarami pong magagaling gumawa ng mga peking dokumento para palabasing totoo kuno. Minsan nga, mas mukha pang totoo yung peke kaysa sa totoong dokumento talaga. Di po ba, mga kababayan? Nabudol na naman po ang mga loyalista nga. Kaya pala, hindi nakakapagtaka hanggang ngayon, budol na budol sila ni Budol King, ni Bangag, mga kababayan. Nakaisahan na naman sila ni Bangag. Mambihira itong mga to talaga, Napakadali nyo talagang paikutin. Palibasa, mga bangag din kayo Bangag sa lapi ba na ipinamudmud sa inyo ng inyong amo. Nga ayon yan sa mga usap-usapan. Di ba, mga kababayan? Pero hindi mo na kayo mga pakimkim, lalo na ngayong Pasko. Kapag ka pinapunta sa Palasyo Malacanang, alam na. Baka mayroong mga pakimkim tatanggihan mo. Di ba? Siyempre, hindi. Kaya ang gagawin mo, para ipakita mong loyal ka pa rin kay Marcos, kahit na alam mong mali, magtatanga-tangahan ka na lang. Kawawa namang prinsipyo, napaka-babaw na prinsipyo niyan, mga kababayan, di po ba? Alang-alang sa kalansing ng salapi. Di ba? Magpapauto kayo. Papaniwalaan ninyo ang mga peking dokumento inilalabas. Hindi na kayo nahiya. Ipinangalandakan nyo pa sa social media yung mga dokumento ni Madriaga. Security guard lang naman pala itong mama na ito. Uulitin ko, hindi ko po minamaliit ang trabaho ng isang security guard Mga kababayan, ginagalang natin yan dahil marangal ang kanilang trabaho. Pero
Nandito ho kasi tayo ngayon sa issue na di umano'y kabahagi si Madriaga ng VP-SPG. Eh ito, sa inilabas ninyo mismo na dokumento, kayo rin ang nasunog. Di ba? Naglabas pa kayo ng dokumento, wala namang... Sunog kayo sa dokumento inilabas ninyo, mapapahiya kayo niyan. Hindi po ito, sa palagay ko lang ha, yung mga pinakita kong dokumento kayo na, ni Madriaga, hindi ho yun. Hindi po ganun. Ha, ang mga ID ng mga taga VP-SPG, pang security guard po yun, mga sir, mga madam, para po malaman ninyo. Okay? At nakita niyo naman kanina, di ba? Maliwanag, nag-training siya sa isang security academy para maging isang ganap na security officer. Di ba? Maliwanag na tayo dyan. VP-SPG, para sa akin, hindi. Ito pa isang balita, mga kababayan. Parang ano to si Mr. President ngayon? Parang naguhugas kamay na naman siya, mga kababayan. Ito, basahin ko po. Malacanang, PBBM, walang kinalaman sa plunder at graft cases laban kay Vice President Sara Duterte. Wala daw siyang kinalaman. Pero sa mga sinabi ni Atty. Harry Roque, ayaw ni Marcos na sumunod sa kanyang pwesto si VP Inday Sara. Alam na po natin ang motibo ni Marcos bakit ayaw niyang maging presidente si Inday Sara kasunod sa kanya. Siyempre mahahalungkat po yung mga baho nila. Di ba? Baho nila na pwede silang mabalikan ni VP Inday Sara. Ito sabi, Malacanang clarified that President Ferdinand Marcos Jr. has no involvement in the filing of plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte, stressing that the complainants are critics of the President, not his political allies. The palace rejected claims that the cases are a political stunt by the administration and emphasized that the complaints are based on alleged misuse of public fund, mga kababayan. So, itinatanggi po ng Palasyo Malacanang o ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na meron silang kinalaman sa mga inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Yung graft, yung tawag ito, plunder, no? At kung ano-ano pa. 4 yun no? Di ba mga kababayan? Wala di umano silang kinalaman. Kwento mo sa pagong, Marcos. Para maniwala kami. Sa sinasabi ninyong wala kang kinalaman? Sige nga, magpa-herpolical pulburon test ka nga, Mr. President. Gawin mo nga, magpa-herpolical pulburon test ho kayo para paniwalaan po namin kayo. Napakahirap na po kasi ninyo paniwalaan kung yung dating presidente nga, 80 anyos na, uugod-ugod na, wala nang balanse, hirap nang maglakad, inaalalaya na lang, pinadala pa ninyo sa ICC. Itatanggi nyo pa rin yun. Di ba? Samantalang kaya mo naman na pigilan itong pagpapadala sa dating Pangulo sa ICC, pero hindi nyo po pinigilan, hinayaan nyo lang po. Kasi meron pong basbas yon sa inyo, Mr. President. Tapos ngayon, itong mga reklamo sa pangalawang Pangulo, i-deny ninyo. Hindi nyo po mabibilog ulo namin, sir. Hindi nyo po kami mauuto. Hindi po kami kagaya ng mga supporter ninyong mga tanga. Di ba? Mga kababayan, maniniwala kayo? Wala silang kinalaman? Kayo na lamang pong humusga. Eto pa isa, mga kababayan. Si Gadon. Ayan, ako po, napakawalang kwentang mama na ito. Nagyaw-yaw na naman siya. Eto sabi, Gadon, gustong ibalik ang ABS-CBN franchise. Kailangan labanan ang fake news mula sa DDS vloggers. Teka, ang DDS vloggers, bago po gumawa ng video, meron pong mga resibo. Hindi po kami gumagawa ng fake news. Bumabatay rin po kami sa balita. Kung sinasabi ninyong fake news kami, akusahan nyo rin po yung mga mainstream media na pinagkuhanan namin ng aming mga referensya. Huwag nyo po kami pagbibintangan. Gadon. Ba't di mo questionin yan si Claire Castro? Yan ang fake news. Numero 1 fake news sa inyong circle of friend. Tawagin mong fake news. Dahil sa kanya lagi nagmumula ang fake news. Mga DDS, may pinapakita kami resibo. Bago kami gumawa ng aming content, Gadon, huwag kang bobo. Di ba? Ito pa isa, video mga kababayan. Ito na ho yung tungkol kay Mayor Baste Duterte na kinurot niya na naman si Bongbong Marcos. Pinadaplisan, pero masakit na daplis ho ito mga kababayan. Nangyari po ito sa Davao City sa ginanap na Pasko Fiesta. Ayan, sa mga taga Davao, ito yata yung namimigay sila ng mga grocery. Ayan, sa mga taga Davao, kahit hindi ka taga Davao, basta pumunta ka roon, meron kang mabibitbit na mga grocery, meron pang kaunting pang Noche Buena, yan, meron pang libreng kain. Ito po, yung video ni Mayor Baste Duterte, panoorin po natin kung paano niya banatan si Bongbong Marcos. Pero, okay, ito na po, panoorin natin.
O di, tanawan ninyo, musturya ko gamay politika, o para malingaw ta dre. Na ako'y mga natunggan, kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pag abot sa panahon. Kining iman ninyo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, bangag kuno og adik iyang igsoon. Mayong gabi is yung tanan. Now we have the Davao bus. These are only 10 buses. This is not the entire project. So it's supposed to be funded by the national government. But we cannot wait for that to happen. Since I think the national administration has other priorities as of now. So wala kayo nila mapundok eh. But as you all know, Davao City is debt-free until now. So wala kita utang. Maunang kaya na to mo gasto, mo palit ta og mga ingon ani nga sakyanan para sa inyo ha. Ato man eh. So ako hangyo lang ang pinga nato ni siya, dili nato baboyon, nailhan ang mga dabawin nyo ang mga limpyado ng mga tao og responsable. So kana sa paggamit sa ato ang mga pampubliko ng mga sakyanan, ato po ng buhaton. We will behave as expected of us. So mao gyud ako ang hangyo lang sa inyo ha, dili nato dauton atong mga gamit. So ang tibuok project is moabot na siya og 70 billion. So medyo dako na siya. And unfortunately, medyo wala kayo dili aligned ang dili man pod aligned pero the national government is not supporting us sa aning nato nga kagustuhan. Pero I think and I believe, we believe that the Davaoenyo is ready to move forward. So mana diri sa tibuok Pilipinas, if I'm not mistaken, kita sa mga pinakauna, if not kita lang, ang ni-invest og ingon ani for public transportation. So congratulations to you mga Davaoenyo. Unsa pa may sunod? Dali ra man ning Pasko. Ang Pasko gani maghinatagay, di ba? So kita mga Davaoenyo na ilhanta nga mahinabangon, disiplinado, values ang atong ginastoryaan dere. Kalinaw labi na Pasko. So kana dugay na natong na-practice kani adto pa sinugdanan pa lang gyud. Kami mga dugay na may politiko dere sa Davao gikan pa sa kuamahan. Ang atong permente nga ginatagaan gyud og importansya kalinaw. Kanang kalinaw maabot na og kabalota maghinatagay. Kabalota mulingi sa atong isig ka tawo, muhatag og respeto sa atong isig ka tawo. Diha magsugutanan sa pamatasan nato. O kana makuha nato daghang paglaing butang nga mosunod nga makapalambo sa atong lugar. So ato lang i-prioritize gud karon, mahimo ta mga responsable o mga disiplinado na mga Davaoenyo para sa atong syudad. Unya ang mga bata, importante, pasudlo na to eskwelahan, pasudlo na to simbahan, moske o unsa may relihiyon ninyo para pag-abot sa panahon, sila na po'y mupuli sa toa. Pero dapat kita tarungon na to ang ilahang kaugmaon. Mao gyud ang prioridad nato bilang mga ginikanan, mga lolo ug lola sa tuang kuan. Plus taron nato ang kaugmaon nila aron pag-abot panahon nga sila managko, dili na sila mo atubang sa mga problema nato ginatubang karon, lahi na pod tagaan nato sila nindot nga kinabuhi pag-abot sa panahon. So karon ako may acting mayor, tuwa pa atong mayor dito, atong palagpagan atong mayor nga bisag wala siya dire. Makita sa tibuok Pilipinas nga ang Davaoenyo dili mapugnan og padayon nga moabante. Sultihan ta mo. Basta hantod sa nagkahios sa tang tanan, di gyud ta matumba. O di, tanawan ninyo, musturya ko gamay politika, o para malingaw ta dre. Niagi tag election, midterm elections. Karon, nanggawas na. Ang AX abot og bilyon. Nakatungog mo gikan sa kampo sa hugpong sa tawong lungsod nga nanghatag sa inyong kwarta para mangayo sa inyong boto. Wala. Pero kinsa inyong gipili? Ang hugpong sa tawong lungsod o si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Baliko nako kanang mga tao nga nagtuo sila nga ang Davaoenyo naong og kwarta. Ang Davaoenyo mapalit nimo kwarta, mali mo, diha mo nagkamali. Ang kaugmaon nato kita ray makahatag ana. You love your city and she will love you back. Mao gyud ako ingnon sa inyo ha. Moro man to. So Mandela istorya Andre. Magbinutan lang ta. Binutan ta tuman ta tagbalaod. Karon medyo na ako'y mga natunggan, kamo mga poser, kana mga kinabuhi ninyong ginaguba, kana mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pag abot sa panahon. Kining iman ninyo, pabayron tamo pag abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, bangag kuno og adik iyang igsoon. Pabayron tamo timan ninyo. Mo na karon pa lang ginalista ko na inyong mga pangalan. Paghuwat mo, because there will be a day of reckoning inyong mga gidadaot na pamilya o mga utok sa atong kabatanunan. Kapuya ma-high blood no? Wala man na. Pero tanaw ha, despite the adversity nga atong ginaatubang ani ato ang dakbayan, sige tagpalisuran tanawa.
na ay unsa ba no? Unto ICI nila nga investigative body daw kuno nga moadto dire. Nga nay upaw nga mayor nga baga kay naong nasa kaugalingon niyang syudad moadto dire. Unya gitan-aw na ko yang boto sa 60% ra sa dito sa iyang lugar, baga isag naon para mag-imbestiga kuno dire. Ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoenos kami inyong imbestigahan. Kulang sa tas pagkaupaw. Daghang mga department heads mga iguan eh. Basta kita, di na pasagdi na lang na sila kay ilang politika, PR politics, dugay na nilang naandan sa ilang kinabuhi ngayon na nilang gihapon. Basta kita mga Davaoenyo, naamoy LGU nga maminaw ninyo. Naamoy vice mayor, naamoy acting mayor, naamoy acting vice mayor nga maminaw ninyo. Tanan ang gusto sa Davaoenyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto mahatag. Mao gyud na. Wa tay laing padulngan, abante ra, walay atras dire, pero ayaw tos bini abante kay wa tay pulos. Ako nalipay ra ko sa salig na inyong gihatag sa hugpong sa tamong lungsod sa atong LGU. Memorable mention kang Dwight Domingo, Attorney Dwight Domingo. Mao ni siyang project manager tindog. Ipakita imong dagway. Mao nang project manager nato sa City Bus Project. So daghan patag mga big ticket projects. We have the waste to energy, which wala pag gi-fund sa national government. Medyo guot ang dalan karon pero maabrihan natong tulay diri sa Bukana. Padulong na pod ang Davao City bypass road. Hapit na. Gamay antos lang, sinabtanay lang, tinabangay lang, padulong ta sa Kalambuan. Salamat kaayo sa inyong mga Davaoenyo, sa inyong salig o padayon nga pag-uban sa inyong LGU sa pagpalambo aning lugaran ni. Thank you kaayo. Merry Christmas ninyong tanan.